Hi, hello, good day. I would like to share to you about life with a purpose. Okay, but before anything else, I want to start with prayer. Lord, thank you for the word that you have given unto us. Lord, salamat. Pangunahan mo kami, samahan mo ako, Lord. In Jesus' name, Amen. Okay, I would like to read the book of Ephesians. Ephesians chapter 1 verse 11. Ang sabi dito, in Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who worked all things to the counsel of His will. So sa Tagalog naman, sabi dito, dahil kay Kristo, tayo rin ay maging pag-aari ng Diyos, na siyang nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. So, ang topic ko is about life with a purpose. Our life is uncertain, but we don't live without clear purpose. But most of us, we don't know our purpose. No? So, life without purpose is like a life without direction. So, napakahirap pag ikaw ay nabuhay nang walang direksyon sa buhay. No? So, marami sa atin na parang paikot-ikot lang. No? So, hindi mo alam kung bakit nandito ka sa mundong ibabaw. So, dumating ba yung time na natanong mo na sa sarili mo kung bakit ka narito? O ano nga ba ang layunin mo? May layunin ba o walang layunin? So, sabi nga, kapag wala kang layunin, pero lahat ng tao ay naghahanap ng layunin sa buhay. Ano nga ba yung purpose mo sa buhay mo? So, kapag ikaw ay walang purpose, hindi mo alam kung anong layunin mo sa buhay, kaya tayo minsan madali tayong mag-flow kung ano yung nauuso, ginagaya kung sino yung sikat, kahit alam mong hindi ito maganda. No? Kasi lahat tayo hinahanap natin yung purpose. No? Hinahanap natin yung purpose o layunin ng buhay natin. So minsan maaring natanong mo, bakit ako narito? Ano yung layunin ko sa buhay ko? No? Kaya hanggat hindi natin malaman ang purpose natin, ang life natin ay paikot-ikot lang. No? Matulog, pagising, maliligo, papasok, uwi, kakain, magpahinga, tulog, paulit-ulit lang, no? Kaya kung minsan masasabi mong boring ang life. Kapag pinilit mong hanapin ang layunin mo sa buhay, sa sarili mong kaparaanan, mapapagod ka lang. Para kang naglalakad nang hindi mo alam kung saan ang patutunguhan mo, no? So sabi nga, kung ikaw ay hindi natin alam kung ano yung purpose ng life natin, so para itong isang invention, no? Kung sakasakaling ako ay magkaroon ng, o kaya bibigyan ko kayo ng isang bagong invention, maaring ito ay itong invention na to ay ngayon mo lang nakikita, tiyak na hindi mo alam kung para saan ito. Halimbawa, merong nagregalo sa'yo ng isang bagay na ngayon mo lang nakita. So, hindi mo alam kung saan mo gagamitin or para saan yon. At hindi rin yung bagay na yon ang magsasabi sa'yo kung para saan yon. Kundi ang tanging inventor lang ang makapagsasabi
kung para saan yung gamit na yon. So, ganun din yung buhay natin, no? So, ganun din yung buhay natin, na minsan, hindi mo alam, no? So, tanging yung inventor lang ang makapagsasabi kung para saan, no? So, tayo, alam ba natin kung sino yung inventor ng life natin? Si Lord. Kaya nga, minsan, kung ikaw man ay extrovert o kaya introvert ka man, hindi mo yan kasalanan. At hindi rin yan kasalanan ng magulang mo, at hindi rin yan kasalanan ng iyong nakaraan. So kung ano ka man ngayon, yan ay bahagi ng plano ng Diyos sa buhay mo. So, sabi nga, tayo, minsan sinasabi nating ito yung ating nakaraan, pero sabi nga, yung nakaraan mo, hindi yan ang huhubog sa iyong kinabukasan. Ang nakaraan mo ay nakaraan lang yan. Yung nakaraan mo, magiging part na lang yan ng iyong history. But, ang huhubog sa buhay mo ay ang Diyos. Anong sabi sa Jeremiah 29 verse 11? Ang sabi niya, "For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and hope." So, sabi ni Lord, "For I know the thoughts that I think toward you." Anong sabi sa Jeremiah chapter 1 verse 5? "Before I formed you in the womb, I know you. Before you were born, I sanctify you. I ordain you a prophet to the nation." So, nakita natin dito na sabi ni Lord, bago pa kita hubugin sa loob ng sinapupunan ng iyong magulang, alam ko. Alam ko na kung anong magiging pangalan mo. Alam ko kung kailan ka darating dito sa mundo. At alam ko rin kung kailan ka aalis dito sa mundo. Nilikha kita dahil may layunin ako sa iyo. Kaya ang tanging ang Diyos. So malalaman lang natin, maiintindihan natin kung ano yung purpose, life purpose, or ano yung layunin natin sa buhay kapag tayo ay bumalik sa ating inventor. Walang iba kundi ang ating Diyos. So, sa Diyos natin ipagkatiwala, at sabi nga, hanapin natin ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. At doon pa lang tayo magkakaroon. Kapag nahanap natin ng tunay na layunin at ang Diyos ang siyang nagbibigay, doon pa lang natin masasabing meron kang peace of mind. Nagkakaroon ng direction yung buhay mo. Nagkakaroon ng patutunguhan ang buhay mo. Kaya yung purpose of life, napakahalaga yan. Kasi ito yung magbibigay sa'yo ng direction. Kasi kung wala kang purpose, hanggat hindi mo naunawaan, hanggat hindi mo naintindihan ang tunay na layunin ng buhay mo, magiging boring ang life mo. Paikot-ikot lang, gigising, papasok, uuwi, kakain, matutulog, gigising, ganon at ganon. So, napakaganda ng sinabi ng Panginoon. So, bago pa tayo likhain ng Diyos, meron siyang layunin sa atin. So, ngayon, magbibigay ako ng dalawa. So, sabi nga, number 1, dapat marunong tayo to fellowship with God. Yan yung unang layunin niya. Kaya hanggat hindi natin natutunan na makipag-fellowship sa Lord, laging gumugulo yung buhay mo. At kapag pinilit mong mamuhay sa sarili mong kaparaanan, kahit anong gawin mo,
hindi ka magtatagumpay. Kung magtatagumpay ka man, magkakaroon din ng failure. Kaya tanging ang Diyos lang, dahil habang nakikipag-fellowship ka kay Lord, ay tinuturo ni Lord sa'yo ang tunay na layunin ng buhay mo. So, pangalawa, to serve the Master, the Creator of our life. Kaya si Lord lang ang nakakaalam. So, that's all. So, next time ulit. Okay, thank you. God bless.